Good morning po. Ako nga po pala si Reggie and welcome back po sa ating pong Bible study. Nakasadlak ka pa rin ba sa pait ng iyong nakaraan? Huminto ka na ba sa pag-asang bubuti pa ang iyong kalagayan? Wala ka na bang nakikita sa iyong hinaharap kundi puro pighati? Kaibigan, hindi maiksi ang kamay ng Diyos. Kayang-kaya kanyang sagipin at saklolohan. Basahin po natin ang Genesis chapter 35 verse 18. Nasa bingit na siya ng kamatayan at bago siya nalagutan ng hininga, ang sanggol ay tinawag niyang Ben-Oni na ang ibig sabihin ay anak ng aking pighati. Ngunit Benjamin naman ang ipinangalan ni Jacob na ang ibig sabihin ay anak ng aking kanang kamay. Ang sabi sa awit 34:18, tinutulungan niya ang mga nagdurusa at hindi niya binibigo ang walang pag-asa. Tutulungan ka ng Diyos at hindi ka bibiguin. Hahanguin ka niya sa dilim at sa hukay ng iyong pighati. Lakasan mo ang iyong loob. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng pagsubok ng higit sa iyong makakaya. Ang sabi sa Biblia, ang taong matuwid may suliranin man, sa tulong ni Yahweh agad ding may ibsan. Awit 34 verse 19. Anak ng aking kanang kamay ang kahulugan ng pangalang Benjamin. Basahin po natin ang Ephesians chapter 1 verse 19 to 21. At kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin na mga nananalig sa Kanya, ang dakilang kapangyarihan ding yon ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Mula roon ay namumuno si Kristo sa lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa lahat. Hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating. Nakaupo si Jesus sa kanan ng Diyos. Mula roon ay namumuno si Kristo sa lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang kanyang pangalan. Ano man ang iyong nakaraan, mapait man ang iyong naging karanasan, nabahiran man ng putik at dungis ang iyong pangalan, higit na dakila ang pangalan ni Jesus. Ang lahat ng karamdaman, paghihirap, kalagayan sa buhay at ang mga atake ng kaaway ay mayroong pangalan. Ngunit higit na dakila ang makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Magtiwala ka lamang sa Kanya, kapatid. Inilibing ni Jacob ang kanyang mahal na asawa pagkatapos isilang si Benjamin. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Kumapit ka sa makapangyarihang kamay ni Jesus dahil sa bawat madilim na yugto ng ating buhay, isisilang ng Diyos ang iyong hinaharap na punong-puno ng bagong pag-asa, bagong kalakasan, bagong kalusugan at bagong katagumpayan sa iyong buhay. Kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang iyong tagapagligtas, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Pumasok ka sa aking puso, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay, ngayon at kailanman. Amen. Kung sumunod ka sa panalangin ito, kapatid, congratulations, isa ka ng tagalangit. Magkita-kita po tayong muli sa ating pong susunod na Bible study. God bless po.